Good day students, ang ating math tutorial is about the law of cosines. Specifically, magpo-focus muna tayo sa side angle side. Okay? May mga ilang steps lang tayo na dapat tandaan sa lesson na ito. Una, ang hahanapin natin dito ay yung opposite sides ng given angle. At kapag nakuha na natin yon, isusunod natin yung iba pang mga angles na walang sukat at gagamit tayo ng law of sine. At kapag nakuha na natin yung isa pang angle na walang sukat, so madali na yung pangatlong step kasi kailangan lang natin ipag-plus yung given angle at saka yung nakuwang measure ng angle. Tapos ima-minus natin from 180 para makuha natin yung third angle. Sige, let us start. Ito yung formula na dapat natin tandaan para po sa law of cosines. Kapag ang given angle dito ay angle A, so gagamit tayo ng formula na A is equal to square root of b squared plus c squared minus 2bc cosine A. Okay? Kapag ang given angle naman ay angle B, so automatically ang kanyang opposite side ay yung side B. Ito naman ang ating gagamitin. At para naman sa C, kapag ang given naman ay angle C, so automatic ang kanyang opposite side ay C. Ito naman ang ating gagamitin sa right side. Okay? Now, let us have this example. Yan. As you can see in the figure, ang may angle na given tayo dito ay angle A. Tapos meron tayong measure ng side B at saka side C. So automatically, ang una nating hahanapin dito ay yung opposite side ng angle A, which is side A. So dahil A ang ating hahanapin, so ang gagamitin nating formula ay yung sa A. So we have A is equal to square root of b squared plus c squared minus 2bc cosine A. Madali lang naman itong sundan. Mukha lang siya nakakalito dahil maraming letters. Pero kung titignan natin itong given, hindi tayo malilito. Okay? So ipapalit lang natin lahat ng values na nandito sa given dito sa letters na meron tayo sa formula. So let us start. So kay B, ang ipapalit natin ay 7.98. Tapos kay C naman, ang ipapalit natin ay 10. Tapos sa angle A naman, ang ipapalit natin ay 100.67. So ito ang magiging kasunod na steps. Sabi ko nga kanina, mukha lang siyang nakakalito kasi mukhang marami siyang numbers. Pero don't worry, dahil madali pa rin naman itong gawin kapag meron tayong scientific calculator. So kailangan nyo lang sundan ng maigi kung paano natin siya ilalagay sa scientific calculator para maiwasan natin yung syntax error. So una, meron tayo nakikitang square root. So click natin yung square root. Tapos bago natin ilagay yung 7, don't forget to write open parenthesis. Tapos 7.98, i-close natin. At para lumabas naman ang square, click natin itong x squared. Yan. Tapos plus, open parenthesis again. And that is 10, which is the value of C. Tapos, lagyan natin ng squared. Okay, based on the formula. Then minus 2 times yung value ulit ng B, which is 7.98. 7.98. I-close natin. Times yung value ulit ng C, and that is 10. Close natin. And this time, wag muna kayo maglalagay ng open parenthesis. Pindutin nyo muna ang cos. Yan, or yung cosine. Mag-create siya ng open parenthesis para sa number na kasunod ng cosine, which is the measure of angle A, and that is 100.67. And don't forget to close para hindi mag-syntax error. Then, equals. That's it. So, ito ang value ng A, 13.90 rounded off to the nearest hundreds. Okay? So, ang A ay 13.90. Okay? And that is 13.90 inches. So, meron na tayong value ng A. So, this time, ang kukunin naman nating measure ay yung measure ng angle B. So, hindi na tayo gagamit ng law of cosines, but instead, ang gagamitin natin ay law of sines. Okay? So, ang pagpapartnerin natin ay yung A at saka yung B. So, we're going to find the measure of angle B. Ang gagamitin nating ratio ay A over sine A equals B over sine B.
Same process, i-apply natin ang kanilang mga value. Meron tayo sa A, which is 13.90. Meron din tayong measure ng angle A, which is 100.67, equals, measure naman ng side B ay 7.98 inches, over sine B. Okay? So, bilang ilalagay natin kasi ito yung inaanap natin at hindi pa natin alam ang measure. So, gagamit tayo ng cross multiplication. So, sa left side of the equation ay yung 13.90 times sine B. Sa kabilang side naman ng equation ay sine 100.67 times 7.98. Okay? And then, we're going to divide both sides of the equation by 13.90. Ang purpose nito para maiwanan ang sine B sa left side. Okay? Kasi ito yung hinahanap nating value. Okay? Yung measure ng angle B. So, that's it. So, sine B equals 7.98 sine 100.67 all over 13.90. And again, hindi naman natin siya gagamitan ng mano-manong calculation. So, gagamit tayo ulit ng scientific calculator. Okay, since ang hinahanap natin ay yung measure ng angle B, so una natin gagawin dito ay i-click natin yung sine raised to negative 1. Para mapalabas natin yon, kailangan muna natin i-click yung shift, tapos sine. Ayan, so lalabas ang sine raised to negative 1. Okay? Tapos, ilalagay natin yung fraction bar. Okay? Fraction bar. Ayan. Tapos, ilagay natin ang 7.98. But before that, don't forget to write first the open parenthesis. Okay? So, we have 7.98. I-close natin ito. Tapos, ilagay natin yung sign. Click direction ng sign. Yan. Tapos, 100.67. I-close natin. Ilagay natin sa baba. So, click lang natin itong arrow down. Tapos, ilagay natin 13.90 based on the equation. Okay? Tapos, equals. Equals natin. Ayan. Therefore, ang value ng angle B ay 34.34. So, that's it. So, meron na tayong value ng angle B and we have also value of angle A. So, ang natitira na lang ay yung angle C. Ang angle C ay madali na yan kasi ang kailangan lang natin gawin ay ipagpa-plus natin yung angle A at saka angle B tapos ima-minus natin from 180. So, kapag gumamit ka ng calcu, ang magiging sagot sa 100.67 plus 34.34 ay 135.01. Okay? Tapos, lipat natin ito sa kabila. Okay? Ma-minus natin siya sa 180. So, ang magiging sagot ay 44.99. So, therefore, ang measure ng angle C ay 44.99 degree. That's it. Doon nagtatapos ang ating math tutorial about law of cosine. Para matest natin kung meron kayong naintindihan sa ating pong lesson ngayon, subukan nyong gawin ito sa isang papel and ipakita nyo ang inyong solution at i-post nyo sa comments. Then, i-check ko kung tama ang inyong sagot. So, in this case, ang gagamitin yung formula from law of cosine ay yung formula ng B. Okay, so balikan nyo lang yon yung formula doon sa mga nauna nating slides. Tapos i-apply nyo doon. Tapos after ng cosine, gagamit kayo ng sine. Tapos kapag nakuha na yung isa pang angle, ipagpa-plus mo na lang ito sa 42. Tapos yung magiging sagot, ima-minus from 180. And then, makukumpleto nyo ang measure ng buong figure. So that's it for today. Nawa may natutunan tayo sa ating tutorial ngayon. And again, follow for more. Goodbye!